yun. Pag si Lord nag-promise, totoo. Amen. Diba? So all the promises of God are true. And if you believe that the promises of God are true, let's sing this song. Savior.
And that Savior is our cornerstone. He is our foundation. Kailangan siya ang fundasyon ng buhay natin, si Jesus Christ. Ngayon kung mayroon naman ibang foundation, hindi make-up, fundasyon sa buhay mo like pride, disobedience, hurt, isuko natin sa kanya. Dahil palitan natin ang ating foundation, ang ating cornerstone, ng isang matibay na fundasyon. That's Jesus Christ.
heard our cries, you heard our worship, Lord God. Pakinggan mo ang iyang ng aming mga puso, Lord. May the sound of our praise be pleasing to your ears, Lord God. Wala po kami pagmamayabang, wala po kami may pagmamayabang, wala po kami magiging boastful po kami, wala po kami gano'n, Lord. All we have is our simple selves. There's nothing in us na pagmamayabang natin. There's nothing in us na kaya namin ipagmalaki without you, Lord. So break in us, Lord God, that attitude of being proud, being boastful, Lord God. Pasalin niyo po, Lord, ang mga puso. May our hearts be broken, sweetly broken, and fully surrendered to you today. This day of worship, this day of praise, Lord God, church. Kung may mga tao, Panginoon, may tao ng puso, may pagkakulo, hindi na alam ang puso at only you can see that, Lord God. Bless their hearts, Lord God. May puso na kasagutan sa kanilang mga problema, Lord God. And as we listen to the message, and very transformation, as we go sa ating pastor, may our hearts be open, Lord God. Tanggapin ang message. No matter how piercing it is, Lord God, no matter how painful it is to us, tanggapin ang message, Lord God, maging thankful, Lord. Give us a thankful heart. Pwede mo ba tayong tumayo lahat? At tayo manalangin? Praise God. Let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you po sa umaga pong ito. Salamat po muli sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong banal na espiritu. O Diyos, na kami po ay iyong pinagtipon sa lugar po na ito as we continue this theme, Lord God, about faith and faithfulness, O God. Maraming salamat po, Lord God, at sa lahat ng mga examples, characters, heroes of faith po namin, Panginoon. Lord, hayaan mo na ikaw po yung manguna sa bawat buhay ng bawat isa sa umaga pong ito, O Diyos. Mangusap ka mula sa iyong salita, Lord. Through your revelation, O God, through the scripture, Panginoon. Salamat po, i-bless niyo po yung bawat isa sa umaga pong ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So week 2 ng ating tema ng faith, pananampalataya, faithfulness, and nating inaaral yung Hebrews chapter 11. Amen? Verse 1, the whole chapter. At alam naman natin kung sinong nakapagbasa ng scriptures na yon, makikita natin yung mga heroes of faith po natin. Amen? Na mga characters na mula sa Old Testament, from Genesis. Amen? From Genesis chapter 4, verse chapter 5. Okay? Pero nag-establish tayo last week ng pundasyon ng ating tema. Amen? Hebrews chapter 11, verse 1. Now, faith is a substance. Okay? Yung pundasyon, yun po yung ating pundasyon. Yung assurance po natin sa mga darating at sa mga magaganap pagdating ng araw. Amen?
So, makakatulong po sa atin yung faith na yon sa buong taon nito. Hindi ba natin alam ang mangyayari sa buong taon? Pero I believe, dahil sa pananampalataya na meron ng bawat isa, amen? May ma-overcome natin lahat ng ating mga pagdadaanan sa taong ito. Amen? Trials and also triumph. Triumph ibig sabihin, victory. Amen? So, naniniwala ako, so magandang i-establish itong faith sa bawat isa sa buong buwan ng January. Amen? So, kasi malaking tulong po yung pananampalataya sa ating lahat. Amen? Malaking tulong yung pananampalataya sa ating lahat. Hallelujah. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtain a good testimony. Binabasa ko lang po yung ating tema. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, so that the things which are seen were made of things which are visible. Amen? So ulitin ko lang po, ang ating pananampalataya, yan yung substance, yung pundasyon po natin, katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Hallelujah! So alam naman natin lahat na darating si Jesus pagdating ng araw. Hindi natin alam, pero we believe na mangyayari yon. Meron tayong pananampalataya na mangyayari yon at totoo po yon. Okay? Hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naunawaan kailan, pero very soon. Okay? Dahil sa pananampalataya na meron tayo, makakapag-antay tayo. Amen? Na merong kagalakan, na merong saya, at merong patuloy na pasensya at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? So, ang ating verse sa umaga pong ito, Hebrews chapter 11, verse 4, 5, 6, and 7. Pag-usapan natin si Abel at si Cain, si Enoch. Sino nakakilala kay Enoch? Amen? Si Noah. Kilala natin si Noah? Hallelujah. So, basahin ko po sa wikang English. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead still speaks. Amen? Still speaks. Kanino? Sa panahon sa ating lahat na nandito ngayon, yung pananampalataya na meron si Abel sa Panginoon. Tinawag siyang matuwid ng Diyos. At siya ay matuwid na kasama ng Diyos. Amen? Verse 5, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleases, sino? He pleases God. But without faith, it is impossible to please Him. It is impossible to please Him without faith. Amen? For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Verse 7, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Okay? So, ang mangyayari sa umaga pong ito, i-verse to verse po natin yung ating pag-aaral, no? Patungkol sa mga heroes of faith na to, ilan sa kanila. And sa next week, pag-usapan naman natin yung ibang mga example ng heroes of faith po ng bawat isa. Amen? So, sa una, verse 4, in the story of Abel and Cain, we can learn a few things. Meron tayong mga matututunan na ilang mga bagay. Isa na dito, one of them is the importance of
giving. The importance of giving. Okay? Nabasa naman natin yung verse 4. Abel and Cain are both givers. Parehas silang nagbigay, nag-aalay ng handog sa Panginoon. Okay? Pero take note, itong dalawang character na ito, na magkapatid, meron silang relationship sa Diyos. Amen? Kaya nga lang, ang pagkakaiba nilang dalawa, yung heart nila na nagbigay sa Diyos. Amen? Ang pagkakaiba na lang dalawa, yung puso nila na nag-aalay ng handog sa Diyos. Para makita natin in Genesis chapter 4 verse 3 to 5, ang sabi po dito, sa wikang Tagalog, basahin ko po. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam. Take note, yung pinakamainam na bahagi. Inialay niya, inihandog niya. Kanino? Kay Yahweh. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel. At sa kanyang handog, verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Nakita naman natin, parehas sila nagbigay sa Diyos. Alam mo, sa tithing offering kanina, ang bawat isa nagbigay. Amen? Lahat na narito ngayon, may abilidad na magbigay. Pero minsan, kung paano tayo nagbibigay, yung puso natin kung paano nagbibigay sa Diyos. Si Abel is grateful. Okay? Nabasa natin kanina yung pinakamainam na handog ang binigay niya sa Diyos. Nabanggit ko last month, grateful people are happy people. Happy people are grateful people. Okay? Ang grateful, ang mapasalamat na tao, walang hesitation yan na magbigay. Naniniwala tayo? At yung mapasalamat na mga tao ay laging tapat yan kanino? Sa Diyos. Yan yung character o pag-uugali na ipinakita ni Abel dito sa portion of Scripture na ating binasa sa umaga pong ito. Amen? So tinuturuan tayo na ibigay yung pinakamainam na handog natin sa Kanya. Sa praise and worship ba, ibinigay natin yung pinaka-best na praise and worship sa Diyos. Kanina nag-worship tayo sa Kanya. Ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. Amen? Pero it's a challenge para sa atin na magandang example si Abel kung paano magbigay ng pinakamainam na handog sa Diyos. Amen? They are both givers. Si Cain is a hardworking guy too. No? Yung kapatid ni Abel, si Cain. Cain is a tiller of the ground. Ito yung mga taong naghahanda o nagpiprepare ng soil, ng lupa sa kanilang mga pananim. Si Cain ay isang, sino nakakalam? Farmer. Ang pagiging farmer ay mahirap na trabaho yan. Sino nasubukan na mag-farm? Maging farmer? Ako hindi pa, pero narinig ko sa mga farmer, napakahirap ang maging farmer. Ang daming mga preparation, no? I-ready mo yung lupa para doon sa seeds, sa pananim na imula tayo. Diba? So si Cain ay nagtrabaho rin, no? At yung trabaho niya, hindi rin madali. Mahirap din yon, mga kapatid. Okay?
Ang naging problema lang ay hindi siya naging tapat sa Diyos. He wants to keep the best. He kept a portion of the offering for himself and he gave a poor quality offering to God. Doon nagkaiba yung offering at handog nila ni Abel. Nakita natin sa scripture, kinalugdan na please si Lord. Kanino? Sa kaninong handog? Kay? Amen? Ulitin ko lang. Kung i-describe ba ninyo, ulit, yung ibinigay nyo sa Diyos sa umaga pong ito, sa tingin nyo nalugod kaya yung Diyos? Amen? May tendency kasi na naging greedy. Worshipper siya. Hindi niya binigay yung pinaka-best na offering para sa Diyos. Alam mo ba, sabi sa Proverbs chapter 21 verse 27, ang handog na masama ay kasuklam-suklam sa Diyos. Lalo't ang layunin nito ay hindi kalugod-lugod. Napakasakit, mga kapatid. Ang handog na masama ay kasuklam-suklam. Yung handog na mga selfish, greedy, ay kasuklam-suklam sa Diyos. Amen? Ang nakakalungkot lamang, mga kapatid, most of the time, we are like that too. Masipag naman tayo. Malakas naman tayo. Sumisweldo naman tayo. No? Nasusustain naman tayo. Pero alam mo kapatid, challenge pa rin sa atin, ibigay yung best offering natin sa Diyos. Nasusustain ka naman ng Lord. Pero bakit nagiging kagaya tayo ni Cain? Pag dumating na yung blessing sa atin, nung una, na-experience na ba ito? Nung wala ka pang blessing, sabi, pag nagkaroon ako ng pagpapala, yan, ibabalik ko sa Diyos. Pero nung hawakan mo na yung pagpapala, you want to keep the best na. Yung portion, yung tip na lang, ibibigay mo sa Diyos. Intindihan natin? Yung time, no? Yung pera natin. Minsan, in reality, sa katotohanan lamang mga kapatid, tip na lang ang nabibigay natin sa Lord. Alam mo, pag kumain ka sa restaurant, di ba, pagkatapos mo kumain, minsan nagbibigay tayo ng tip, yung mga tira-tira lang ba? Barya-barya, di ba? Minsan nagiging ganun ang nangyayari. Yung offering natin sa Panginoon, parang nagiging tira-tira na lang, tip na lang. Naintindihan natin? Yung time natin. Obserbahan mo tong church natin ngayon. Tignan mo yung lugar natin. Sige, tignan mo. Yung mga nasa harap, tignan mo yung likod. Bawat isa. 2 hours na nga lang ng Sunday. Pero ilan sa atin struggle pa rin ang pag-attend ng Sunday services. Naintindihan natin? Importante itong service natin sa Panginoon. Diba, kung grateful ka, ibig sabihin, tapat ka sa Diyos. Na-appreciate mo yung mga ginawa at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Maraming mga spaces. Pero kung ikaw yung tao na na-appreciate mo at ikaw ay mapasalamat sa Diyos na kahit 2 hours, 3 hours, 1 hour na mag-stay ka na makinig ng salita ng Panginoon, malay mo sa isang oras na ibinigay mo sa Diyos na please yung Lord sa buong araw na meron ka. Naintindihan natin? Ang rason kasi natin, awatan mo't lang ni Lord. Naintindihan naman ako ni Lord.
Sa tingin mo ba, naintindihan ni Lord? Pinakita na nga sa atin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sa Genesis chapter 4, yung offering ni Cain at Abel, no? Yung isa hindi niya kinilugdan. Bakit? Parehas naman silang farmer, parehas naman mapagbigay. Pero hindi niya kinilugdan kasi it's all about the heart. Amen? Sa tithes and offering naman, tanungin mo ang sarili mo. Faithful ka ba sa pagbibigay ng tithes mo? Yung first fruit na inaani mo na alam natin na galing pa rin naman sa Diyos. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid. No need na i-prove ko pa ngayon. Pero alam mo sa sarili mo, kung ako ba si Cain? Na ibinibigay lang yung tira-tira sa Diyos. Yes, minsan giver naman tayo. O most of the time, giver naman tayo. Pero the question is, na-pleased ba si Lord sa pagbibigay natin? Amen? The reality is, at ang tamang term, kung yun ang nangyayari sa atin mga kapatid, ang tawag dyan is selfishness. Amen? Selfishness pa rin yung naghahari sa atin gaya ni Cain. Naintindihan natin mga kapatid? Pinag-challenge tayo. Kaya, ulit-ulitin natin, i-describe natin. Ikaw mismo, i-describe mo kung paano ka nagbigay sa Diyos sa araw na to at sa mga susunod na mga linggo. Ikaw rin ba yung taong maawatan mo't ni Lord? Di ba? Maintindihan naman ni Lord. Yan yung mga rason natin eh. Nakarinig na ba kayo ng mga kapatiran na naintindihan naman ni Lord? Kahit na hindi ako magpunta ng Sunday service, alam mo kapatid, sa buong 11 years ng Christianity ko, hindi pa ako nag-absent sa Sunday service. Nung nag-start ako nag-church, hindi ako nag-absent. Nung time lang na nagkasakit ako ng 3 months, doon lang. Naman yun, reasonable naman yun, di ba? Hindi ka nga makatayo eh. Alam nga naman, di ba? Naintindihan natin. Kaya dinadala tayo ni Lord sa ibang level ng maturity. Amen? Hindi mo alam, kaya kang dalhin ni Lord sa ibang level ng maturity kung ikaw ay naging tapat sa Kanya. Palagi. Oray, nasakit, tinakam ko na iti. Oray, i-rebuke na kita eh. Sabado tirabi eh. Panunot ko, anak, mapanan. Hindi eh. Hindi naman sila yung pupunta, hindi naman yung tao yung pupuntahan ko doon, si Lord. At naniniwala ko na inayos ni Lord yung puso ko. Kasi hindi ako nag-walk away mula sa Kanya. Amen? Ganon din tayo mga kapatid. Na-check, nasisiyasat yung mga heart natin sa pagbibigay ng time, finances, lahat na ma-strength natin sa oras na ito. Because the importance of giving yung best na offering mo sa Diyos. What is the main point of what is the main point or purpose of this story? The story of Cain and Abel ay tinuturuan tayo ng mahalagang aral patungkol sa pamumuhay na may pananampalataya at sinseridad. Through their example, we learn not just our action, but our attitudes matters to God. Yung pag-uugali natin, yun yung mahalaga sa Diyos.
Di ba? Kaya doon sa mga offering tayo, offering natin, kung nabibigay natin, napipilitan tayo, huwag ka na nga lang magbigay. Sabi doon sa salita ng Panginoon, di ba? Kasi gusto ng Panginoon yung willing at yung best ang ibigay mo sa Kanya. We need to examine ourselves, especially yung mga puso natin. Amen? Sunday service is important. Don't get me wrong. Pero ang pinaka-importante sa lahat, after Sunday service, kung anong attitude ang meron tayo. After Sunday, Monday, anong klaseng Kristiyano tayo, anong klaseng pamumuhay, lifestyle ang meron tayo. Yan yung pinaka-importante. Sunday service is important. Prayer meeting is important. Pero after ng mga gawain na yon, anong klaseng tao tayo? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Intindihan natin? Hebrews chapter 11 verse 5 to 6. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleases God. Diba? But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Marami siguro nagtatanong sa atin, no? Ano ba yung ginawa ni Enoch? Bakit siya kinuha ng Diyos? Dahil lang ba sa faith niya? The answer is, yes, because of his faith, kung bakit siya kinuha ng Diyos. Kung magbabasa ka ng Genesis, medyo mahilo ka eh. Kung hindi mo titignan ng maigi. Kasi si Adan at si Eva nagkaroon ng anak. Ang pangalan si Enoch din. Pero, hindi yun yung si Enoch na pinag-uusapan natin ngayon. Si Enoch ay anak ni Jared na tatay ni Methuselah. Pero, ang ninuno pa rin nila, si Adan at si Eva. Okay? Amen? Yung faith na naglakad si Enoch kasama ang Diyos sa loob ng 365 years. Ang haba naman, ano? Enoch had a close fellowship with God. Merong close o malapit na relasyon, na fellowship si Enoch sa Panginoon. Genesis chapter 5 verse 21, Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God. And he was not, for God took him. Sa tingin mo, kapatid, sa tingin natin, sa tingin kaya ninyo, sa loob ng 365 years na namuhay siya sa mundong ito, madali kaya ang pamumuhay na yon? Noong unang panahon, madali kaya? Because sin came na eh. Dumating na yung kasalanan sa mundo. After ni Adan at ni Eva. Okay? So nakarinig ko kanina, nung sa opening, nagkaroon ng corruption. Hindi natin. So I believe, sa loob ng 365 years na yon, namuhay si Enoch, ay nakaranas siya ng hindi rin madali o hindi maganda na experience habang nandito siya sa mundong ito. Imaginein mo, kapatid, ikaw kaya mabuhay ng ganon. Sa unang panahon kasi mahaba yung mga buhay nila eh. Meron pa mga 800 plus, 900 plus. Okay? Pero dumating yung time na nagalit na si Lord, hanggang 120 na lang yung ibibigay kong buhay sa mga tao. Because of sin. Because of wickedness. Intindihan natin? Ako, sa totoo lang mga kapatid, mapalad na ako sa akin personal, makaabot ako ng 60, 70 years old. Okay na ako doon. Kota na yon, kapatid. No? Kotang-kota ka na.
Mabuhay ka ng 60, 70. Tapos 80, malakas ka pa. Blessing na yun ng Panginoon. Amen? Intindihan natin? So I believe na mahirap yung mga experiences ni Enoch nung time na yon. 365 years. Iba't ibang uri ng pagsubok siguro at iba't ibang korupsyon ng kanyang natunghayan. Baka nga mas kurap pa noon kaysa ngayon eh. Genesis chapter 6 verse 11, Now God saw that the earth had become corrupt, sabi ng Lord, and was filled with violence. God observed all these corruptions in the world. For everyone on earth was, NLT, tingnan natin. Basahin natin ulit. Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. 6:11 yan, ano? Okay. Amen? Nakita natin, noong unang panahon, corrupt na rin ang mga tao. So corrupt. Diba? Genesis chapter 6 verse 17, Look, I am about to cover the earth with a flood. Kaya nga sobrang corrupt, nung panahon na yon, sa kwento ni Noah, nilunod ng Diyos yung buong mundo. Diba? Dahil sa wickedness, kasamaan, kasalanan, corruption, sa panahon na yun, kaya nilunod ng Diyos. Genesis 6 verse 7, Look, I am about to cover the earth with a flood that will destroy every living things that breathes, and everything on earth will, ano doon sabi? Because of wickedness and corruptions. Kaya nilunod ni Lord yung buong mundo. Naniniwala ba tayo doon? Hindi mo man na experience, pero ako naniniwala because it is from the Word of God, the Scripture. Amen? Kaya na-amaze lang ako sa buhay ni Enoch. At syempre ni Noah. Even though pinapalibutan sila ng kasamaan ng mundong ito, ay still nanatili silang tapat sa Diyos. Kaya nga sila yung heroes of faith natin eh. Na pwede natin tignan kung tayo ay nahihirapan. Compare mo yung buhay na namuhay sila napakahabang panahon. Diba? Tayo minsan, 30 years, 40 years, 50 years. No? Ang dami na nating complain. Mahirap nga naman rin talaga. Hindi ko naman kukontrahin yun. Kasi pati rin naman ako, naka-experience din ng pagsubok sa buhay. Hindi din natin. Pero compare sa panahon noon, 365, 500, 600, 700, 800, 900 na taon kang namuhay sa mundong ito. And then, ang mga nakapalibot sa iyo, mga masasamang tao, ano kayang klaseng pamumuhay ang magiging meron ka kung ganun yung mga nakapalibot sa iyo? Mapalad na nga lang ito kasi nga, salinlahi sila ni Adan at ni Eva na kahit na pinaalis sila doon sa Garden of Eden, na-bless pa rin sila ng Panginoon. Amen? Pero sabihin mo sa sarili mo, na-bless pa rin ako ng Panginoon. Amen? Genesis chapter 6 verse 9. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man. The only blameless person living on earth at that time. Ibig sabihin nga, siya lang yung pinaka-blameless. Walang kapintasan. Ibig sabihin dyan, yung mga taong nakapalibot sa kanya, yung mga taong namumuhay noon, ano? Masama ang ugali. Di ba? The only blameless
person living on earth at that time, kaya pinili ng Diyos eh. Amen? Siya ay matuwid na tao. And he walked in close fellowship with God. Nakalimutan kong isabihin yung title natin ngayon. Walk by faith. Amen? Walk by faith. Gusto ko lang yung tanungin, mga kapatid. Kung i-assess natin ang buhay natin ngayon, madi-describe ba natin na naglalakad tayo kasama ang Diyos? Nadi-describe mo ba yung sarili mo na naglalakad ka kasama ng Diyos? O naglalakad ka palayo sa Diyos? Amen? Ulitin ko. I-describe natin yung ating mga sarili. I-assess natin yung ating mga sarili sa oras na ito. Ako ba'y naglalakad kasama ng Diyos? Walking with God? O ako ba'y lumalayo sa Diyos? O palayo sa Diyos? Walking away from God. Tanong mo sarili mo. No need to answer right now, pero alam mo eh. Sa sarili mo mismo. Okay? Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. The only way to walk with God and the only way to please God is what? By faith. Sabi doon verse 6 But without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya, ibig sabihin, imposible mo na malugod ang Panginoon. Pero the only way to walk with God and the only way to please God is what? By faith. The only way to come to God is to believe that He, ano sabi doon? He is. For he who comes to God must believe that He. The only way to come to God is to believe that He is. That is faith. Faith yan, kapatid. Pananampalataya. He who comes to God must believe that He is who He is. That is faith. And this is faith. We don't see God. Sino nakakakita sa Diyos? But we see evidences of the truth about God. Hindi man natin siya nakita, pero may mga ebidensya na nagpapatunay, no, na totoo yung patungkol sa Diyos. Through Scriptures. Salita ng Panginoon. Through His creation. Okay? He created the earth. He created the earth. He created you. He created us. Sa mga hindi naniniwala na ginawa ka ng Diyos, ibig sabihin mula ka sa... Gusto mo ba yun? Ay, hindi din natin. Tawagin kang unggoy kasi hindi ka naniniwala na ginawa ka ng Diyos. Kung isipin mo, tayo, gawa-gawa lang tayo, halimbawa sa science. Di ba, science? Kung gagawa-gawa lang tayo ng kung ano-ano dyan, o galing tayo sa unggoy, nagwapo-akbot nga bakas. Hindi natin. Yung mga hindi naniniwala na ginawa sila ng Diyos, so dati bakas, salangan mo tayo. Ginawa tayo ng Diyos, amen?
Ginawa ako ng Diyos. Amen? Church, it is important that we truly study and understand Scripture. Napaka-importante na kailangan natin aralin at intindihin ang salita ng Diyos. It is so important that we study and faithfully understand Scripture. Okay? Kasi kung mali ang ating pagkakaintindi, hindi natin alam kung ano ang nasa Scripture, you know what? We will have the wrong truth about who God really is. Kukuha lang ako ng ilang salita mula dun sa magiging class tonight. Correct belief system equals correct lifestyle. Kung gusto mo magkaroon ng tamang belief system, ng pamumuhay na maayos, you need to learn how to study the Word of God. In times of difficulties, trials, challenges, siyempre ang hugutin mo yung salita ng Diyos. Intindihan natin? Yes, minsan makikinig ka sa akin, makikinig ka sa pastor, pero ikaw na Kristiyano at born again at naniwala sa Panginoon, sa oras ng difficulties, dapat ang hugutin mo yung salita ng Diyos. Kasi doon ay punong-puno ng buhay. Because correct belief system equals correct lifestyle. Kaya kailangan i-describe, i-assess natin yung ating mga sarili all the time. Yung heart natin. Naintindihan natin? I-assess natin yung lifestyle natin. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin maayos yung lifestyle natin, baka may problema sa ating pagbabasa, pag-aral ng salita ng Panginoon, baka hindi natin naiintindihan. Kasi kung binabasa mo, inaaral mo yung salita ng Panginoon, ibig sabihin, mahahanap mo yung Diyos. Intindihan natin? For he who comes to God must believe that He is. Okay? Sa lahat ng mga lalapit sa Diyos. At kailangan maniwala tayo na siya talaga yung Diyos. How? Through studying His Word. Nahihinaan tayo ng loob, pumunta tayo, Hebrews chapter 11. Mga heroes of faith, nandoon. Ang kailangan lang mga kapatid, buklatin natin yung ating mga Biblia. At mag-spend tayo ng oras doon sa Biblia. Gusto magkaroon ng understanding, knowledge, and wisdom, and ma-overcome lahat ng mga situation na meron tayo ngayon. Yes, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. And thank God na sinusustain tayo ng Lord. Pero kung gusto natin maging wise at mag-grow, maging mature sa ating pagiging buhay Kristiyano at yung pananampalataya natin, buksan natin yung Biblia natin. Hindi lang yan ngayong Sunday. Supposedly, every day. Kasi na-appreciate mo at grateful ka sa Diyos. Maging faithful ka rin sa salita ng Diyos, sa panalangin, and also sa fellowship. Intindihan natin? Hallelujah! Napakasimple ng ating usapin ngayon. Pero I believe na nangusap sa atin at i-assess natin. Matuto tayo i-assess, i-reflect natin yung ating pamumuhay araw-araw. Because our attitude, yan yung mahalaga at doon mapiplease natin ang Panginoon. Kasi pag maganda yung attitude natin, ibig sabihin, yung faith, nandoon na. Tayo ay naglalakad kasama ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Diba? Alam mo yung kantang yun? Di ako mabalisa. Diba? Amen? So,
Yun lang yung mensahe ko, mensahe ng Panginoon sa oras na ito, sa bawat isa sa atin. Naunawaan po ba natin? Na-encourage po ba tayo doon sa example ng mga karakter na ating mga inaral at binasa sa umaga po ito? Pag nahihirapan ka, karoon ka ng trial and challenges sa buhay, or even triumph, victory, puntahan mo yung salita ng Diyos. Yun yung hugutin mo. Okay? Hugutin mo yung salita ng Diyos. Tuwing kami nag-aaway ng asawa ko, no? Hugutin ko yung salita ng Diyos. Tapos mababasa ko doon, you need to humble yourself. Amen? Ang mga matataas, ibinababa ng Diyos. Sabi doon, di ba? Imbis na ma-encourage ka, masaktan ka pa eh. Di ba? Pero that's the reality. Hindi natin alam, minsan ma-pride tayo. Kaya kailangan natin ibaba yung mga sarili natin. Amen? Aalis ako. Pupuntahan ako, babiyahe ako. Isaiah chapter 41 verse 10. Hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba. Kasi alam ko, hahawakan po, protektahan ako ng Diyos. Tignan natin. Ang prayer ko, gusto ko magkaroon ng maayos na henerasyon yung susunod na salinlahi ko. Deuteronomy, inaral natin sa Disciples Indeed. Piliin mo yung buhay. Okay? At buong salinlahi mo, pagpapalain ng Diyos. Di ba? Lahat is scripture. Hindi galing lang kay Brother Nathan, Pastor Nathan, Kuya Nathan. Lahat ay galing sa scripture. Amen? Nanghihina yung faith ko. James chapter 1. Nanghihina ako. Okay? Sabi doon, sa'yo, yung faith mo, at lahat ng mga challenges mo sa buhay, trials lang yan. Di ba? Ng iyong pananampalataya. Kung ma-overcome mo yan lahat. Di ba? Sabi pa nga dun, pag nagkaroon ka ng problema, blessing pa nga daw eh. Magalak kayo, sabi, di ba? Kasi, challenge yun ng buhay natin. Tuwing tayo ay napapagod, di ba? Sino yung palaging napapagod? Ano sabi ng Panginoon? Hindi sabi ni Nathan, lumapit kayong lahat na nahihirapan at napapagod, na worry, at bibigyan ko kayo ng rest. Hallelujah. Kung nag-aaway kayo ng magulang mo, nanay mo, tatay mo. Ano sabi salita ng Panginoon? Honor your parents in the Lord. Diba? Hindi na natin. Pag hindi natin alam kung paano turuan yung mga anak natin, sabi dun, train up a child. Diba? Ang dami, kapatid. Ang kailangan lang natin gawin, buklatin yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Maging faith goal mo yun sa taong ito. Na araw-arawin mo mag-devotion. I-devote yung sarili mo sa Diyos. Doon nga sa itim na Nazareno, uray matintin nagdadya yun. Diba? Kasi devoted sila sa itim na Nazareno Diba? Diyagay sa balik kanya dagat, may high blood. Kasi daming tao. Diba? Pag mga ganong time, hindi na natin. Devoted yung mga tao. Paano kung ikaw mismo ay naging devoted doon sa salita ng Panginoon? Hallelujah. Faith comes by hearing. Di ba? Sa pakikinig din ng salita ng Panginoon. Hearing the word of God. Hallelujah.
So, i-goal natin. Amen? And then, sa GC natin, hindi na lang yung ilang mga kapatiran ang share ng Word of God doon, kundi lahat tayo. Hindi lang yung magsishare ka, kundi yung salita ng Diyos na yun yung magiging sandata mo sa buong araw na dadaan sa lahat na mga gustong gawin ng kaaway sa iyo. Amen? I-apply mo yung lahat na nababasa mo doon. Yung devotion mo mula sa salita ng Panginoon. Gusto mo bagong buhay? Pumunta ka, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Amen? Nakukonvict ka dahil sa lahat ng mga iniinom mo, lahat ng mga ginagawa mo sa katawan mo. Sabi ng Panginoon, your body is the temple of the Holy Spirit. Yung katawan mo ay tahanan ng banal na Espiritu. Kaya marami sa amin nagbabalak na mag-gym. Kaya disiplina na yung sarili, pero consistency. Di ba? Naintindihan natin mga kapatid. So maging faith goal natin yan. Basta ng salita ng Diyos, manalangin, mag-join ng prayer meeting. Corporate prayer meeting is important also. Fellowship. Okay? Pinag-usapan namin kagabi sa prayer meeting natin about fellowship. Sa lahat ng mga taong palaging sina-isolate yung mga sarili nila. Hindi ko naman sinasabi na bawal i-isolate yung sarili mo. May time na kailangan mo i-isolate yung sarili mo. Pero mas healthy kung ikaw mismo piliin mo magkaroon ng fellowship din sa ibang mga kapatiran. Amen. Hallelujah. Wala kayong pera, wala kayong hindi lang yung isa lang nag-share, lahat kayo matutong mag-share doon sa fellowship. O kung wala, communion tayo. Di ba? Mag-take tayo ng grape juice and skyflakes. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. No, awantimakan tayo. Kung wala tayong pagkain sa fellowship, communion tayo. Isipin pa rin natin yung Diyos sa gitna ng fellowship natin. Kaya pag kami nagpatawag ng fellowship, mga kapatid, huwag kayong magrarason. Yes, minsan understandable. Pero by faith, isipin mo, it's healthy. Para kanino? Para sa'yo rin. Kailangan natin mag-build ng komunidad ng mga naniniwala sa Diyos sa panahon na meron tayo ngayon. Kung hiwa-hiwalay tayong mga Kristiyano, ano mangyari? Hindi mo alam, baka ginagawa yun ng kaaway. Di ba? Para hindi tayo mag-grow sa fellowship natin. Kaya, labanan natin yun, mga kapatid. Pag sinabi ni Pastor, sabi ni Brother Nathan, sabi ng ibang mga kapatiran, let's go to their house. Doon tayo mag-fellowship. O dito sa church, dito tayo mag-fellowship. Go! Naintindihan natin? Hindi yung fellowship sa ibang church. Which is, don't get me wrong, it's okay. Pero you need to assess yourself. Kung kilala mo na ba lahat ng kapatiran mo dito sa church? Mga iba siguro sa atin, hindi ba natin kilala yung bawat isa? Diba? Hindi natin? Amen? So, and my encouragement bago tayo magtapos, mga kapatid, maging faithful tayo sa mga Sunday services po natin. Punuin natin itong lugar na ito ng mga kapatiran. Ang saya kaya pag marami tayong kasama dito sa church. Diba? Hindi ba kayo nasisiyahan pag marami tayong mga kasama dito sa church? Maraming naliligtas, maraming nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya encourage mo yung sarili mo. Palagablabin mo yung ilaw. No? Yung apoy na meron ka. Next week, magdadala ako ng kapatiran dito sa church. With faith. Amen?
That is my challenge to each and everyone right now, to bring somebody new next week. Okay? I believe na ating aralan by next week is the life of Abraham. Abram muna kasi before siya maging Abraham, Abram muna siya, Abram. So aralin natin yon. Amen? So bring somebody new. Punuin natin tong lugar na ito. Ipag-pray natin yung Sunday services natin. Please, yun yung inihingi ko rin na prayer po sa inyo. I-pray natin yung services po natin. Okay? With faith. Claim mo. Okay? Claim mo. Na hindi mo pa nakikita yung result pero naniniwala ka na mangyayari because God is good. Ang ilan sa atin wala ngayon kasi mga iba na Nanay Delia. Pag-pray natin sa Nanay Delia na fracture yung kamay. Understandable. Kaya mamaya puntahan natin. Sino gusto pumunta, puntahan natin. Alam mo, nung nagkasakit ako mga kapatid, ang saya ko. Iba yung saya ko pag binibisita ako ng mga kapatiran. Kaya nung time na yon, na-figure out ko na ang tunay kong mga kaibigan ay yung mga naniniwala sa Diyos. Intindihan natin? Yes, marami tayong mga kaibigan secular sa mundo, pero na-find out ko na ang totoong mga kaibigan, yung mga naniniwala sa Diyos. Yung mga believers, mga born-again Christian, iba yung saya ng puso ko noon na kahit hindi ako matayo, pinupuntahan ako ng mga kapatiran. Grabe yung ngiti sa mukha ko, yung joy sa puso ko. Hindi natin. Di ba ang saya pag binibisita ka ng kapatiran? No, awanti pamirienta, awanti masitan, it's okay. Okay? Wala problema yun, kwentuhan lang. Kami, kape-kape lang. Masaya na kami doon. Di ba? Kaya ugaliin natin na sa taon din ito, invite din natin yung mga kapatiran sa mga tahanan natin. Doon tayo magkwentuhan. Hallelujah! I-build natin itong mag-build tayo sa San Fernando ng komunidad ng mga tao na naniniwala sa Diyos. Pakita natin tayong ilaw at asin ng mundong ito. Sa pamagitan nun, doon mag-glorify yung Diyos. Hallelujah! Meron pa tayong song bago tayo mag-end? Can we all stand and let's worship the Lord before we close in prayer? Pero naunawaan natin mga kapatid. Naintindihan natin. Mamaya kung sinong gustong pumunta, puntahan natin. No, doon sa after nito, gusto mong kumain, puntahan natin yung kainan nila Ate Weng. Dito sa tabi ng Robinson. Doon tayo mag-lunch. Doon tayo mag-second service. Kaya? Na kahit hindi nagpunta ngayon, support natin yung negosyo nila. Diba? Intindihan natin mga kapatid. Praise God. Let's sing to the Lord this morning. This morning. Morning pa lang naman. We made strong, Savior.
darkness seems, when darkness seems to hide His face, unchanging grace in every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Father, we thank you for this day, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa napakabanayad mong spirito na siyang gumabay, patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon ko, kung paano maging tapat, kung paano maging matuwid, Lord God, kung paano maging tama at kaaya-aya sa iyong paningin. We pray, Father, na ang lahat ng bagay na narinig namin ngayon, yung mga natanggap namin mula pa sa umpisa, na pagpasok namin dito sa simbahan na ito, Panginoon ko, yung mga aral na napulot namin mula sa mensahe mo, Panginoon, I pray na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na magdilig ng mga buto, Panginoon ko, na ito na naitanim sa aming mga puso. Upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy din kami na mamuhay ng tama, Lord, at kaaya-aya sa iyong paningin. Lord, marami man kaming kakulangan, Panginoon ko, pero yung katapatan mo, Panginoon, hindi nagbabago. Yung katapatan mo, kagaya ng halimbawa ng mga taong nagamit ngayon sa mensahe na ito, Panginoon ko, ay magiging halimbawa rin namin as we go along, Panginoon, sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na maging tapat kami sa bawat bagay, Panginoon, maliit man ito o malaki, sapagkat sabi mo na kapag kami ay binigyan mo, Panginoon, ng tiwala sa maliliit na bagay, magiging mapagkakatiwalaan din kami, Panginoon, sa malalaking bagay. So, Lord God, turuan mo po kami kung sa mga bagay na maliliit ay hindi namin kaya. Lord God, naniniwala kami by your grace and by your faithfulness, Lord God, matututunan din namin, Lord God, na mas lalong maging tapat at buo ang tiwala sa iyo. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, to minister to people na aming makakasalamuha during this week until we meet again, Panginoon, on Sunday. Hayaan mo, Panginoon, maging living example kami, Lord God, sa mga taong kasama namin sa buhay. Thank you, Lord God. We praise you and we exalt you, Panginoon ko. We bless your name, for you deserve all the glory, the praises, and honor. In the mighty name of Jesus, we pray all these things.